Pilit lumalaban si Teppei ngunit wala siyang nagawa sa Cyber Week ni Myslim. Hindi yun kasing lakas ng Withering Breath ni Lelania pero kaya umanon yung unti-unting talunin si Teppei. Wala na ring magawa si X dahil napapaligiran din ito ng mga ahas ni Savannah at sinabi ni Myslim na kapag gumalaw si X ay mapapahamak si Teppei. Samantala, napaisip si Ron kung talaga bang nagtaksil sa imperyo ang tatlo niyang kasamahan na sina Fu, Hokuto, at Karen. Gayunpaman, hindi niya hahayaang patayin ng Evil Knights ang mga iyon. Hindi pa rin binibitiwan ni Myslim si Teppei hanggang sa ipag-utos nito na tuklawin ito sa ulo. Maya-maya pa ay sinabi ni Fu na tumakbo na ang mga ito kaya inisip ni Myslim na sinusubukan iyong tulungan ni Fu. Sumagot si Fu at sinabing wala siyang pakialam kay Teppei dahil si Myslim pala ang sinasabihan niya na tumakbo na dahil nagliliwanag na si Teppei. Hindi na bahala si Myslim dahil ayon dito ay wala namang talab sa kanila ang Prism of Aura at sisiguraduhin umano niyang mamamatay si Teppei. Umatake si Myslim pero isa-isang bumitaw ang mga ahas na nakakagat kay Teppei. Gayunpaman, muling nabuo ang mga iyon dahil nga sa talento ng mga iyon na tulad sa Hydra, ngunit maya-maya pa ay napansin nito na naging isa ang liwanag ni Teppei at X. Umatake ang dalawa na siyang tumapos kay Lelania. Mula sa malayo ay napansin ni Ron ang liwanag at sinabi naman ni Rado na sa tingin niya ay naroon sina Fu at Hokuto pati na rin si Teppei kaya agad silang nagtungo doon. Isa-isang sumabog ang ulo ng mga ahas ngunit sinabi ni Myslim na walang makakapigil sa muling pagkabuo ng beat niya. Ngunit, sa pagkakataong ito ay napansin ni Myslim na iba ang liwanag ng Messiah Fist na nakakagat kay Lelania, at iyon na ang tumapos sa beat na iyon. Ang liwanag na iyon ay tinawag ni Fu na Shining Knuckle na nagmula sa Messiah Fist na ibinigay ni Karen kay Teppei, na gawa sa kopiraso ni Raphael. Sa Comway Island, nagsagawa si Karen ng pag-aaral tungkol sa Northern Area at doon nito nalaman na wala sa lumang mapa ang Comway Island. Bigla niyang naalala ang nakaraan, nang mapag-usapan nila ni Hokuto ang tungkol sa halimaw na si Raphael at ang katiwaliang nangyayari sa Machine Empire. Alam ni Karen na ginagamit lang sila ng Emperor para makuha ang gusto niyo na pagharian ang daigdig. Doon ay nasabi rin ni Karen na pupunta siya sa maliit na isla ng Comway sa Japan. Nabanggit din nito ang tungkol sa prediksyon ng bumagsak na malaking bola ng apoy na pinaniniwalaang naging dahilan ng pagkabaliw ng mga tao, ngunit hindi naniniwala doon si Karen dahil naniniwala itong liwanag ang kahinaan ni Raphael. Bago pa mahuli ang lahat ay kailangan niyang kumilos pero sinabi ni Hokuto na mag-isip muli si Karen lalo na at sira ang armas nito. Laking gulat ni Hokuto nang ipakita ni Karen ang DNA ni Raphael sa patalim nito. Kung tutuusin ay kaya niyong hiwain ang tank's armor pero hindi man lang niyo nagisgasan si Raphael. Hindi gusto ni Karen na madamay pa si Hokuto pero pinatingnan niya ang DNA na iyon dahil balang araw ay kakailanganin niya iyon sa kanyang gagawin. Tinanggap ni Hokuto ang patalim at bago umalis si Karen ay ipinagbili nito na hanapin ni Hokuto ang liwanag. Naalala ni Hokuto ang sinabing iyon ni Karen. Ang liwanag na tinatawag na Teppei. Maya-maya pa ay dumating doon sina Ron at Rado. Binati nito sina Fu at Hokuto pero natigilan ito nang makita si Teppei na malaki na ang ipinagbago. Napansin nito ang taunang sina Myslim at Lelania at hindi ito makapaniwala na si Teppei ang tumapos doon dahil iyon ang pinakamalakas sa lahat ng 7 Evil Knights. Pero sinabi ni Hokuto na si Lelania lang ang natalo ni Teppei bagay na ikinagulat nito. Doon muling lumitaw si Myslim at sinabing hindi pa nagtatapos ang lahat dahil ngayon ay tatapusin niya na ang 4 na iyon. Ngunit nauna na si Ron sa pag-atake kay Teppei habang pinigilan naman iyon ni Fu kaya inisip ni Ron na ipinagtatanggol ni Fu si Teppei. Pinigilan ni Myslim ang dalawa at sinabing siya ang tatapos kay Teppei pero sinabi ni Fu na itigil niya na iyon pagkat wala na siyang laban dahil wala na si Lelania. Muling nagliwanag sina Teppei at X kaya sigurado umano si Fu na may kopiraso iyon ng araw bagay na ikinagulat ni Myslim. Sa Machine Empire, yuminig ang lupa dahil sa patuloy na pagwawala ni Raphael kaya nag-aalala si Eramis dahil kahit anong oras ay maaari nitong masira ang mga harang at ipinag-utos sa mga tauhan na lisanin ang lugar. Samantala, nang ibalita kay Misha ang nangyayari sa imperyo ay ngumisi lang ito at sinabing iyon nga ang gusto ng Emperor. Nang buksan ni Marcelo ang kulungan, nagtaka ito kung bakit buhay pa si Takamiya kaya hinaplet nito si Amigo sa hindi pagsunod sa kanyang utos. Dahil sa kakaibang nangyayari ay sinabi ni Marcelo na titingnan niya kung ano iyon, at muling ipinagbilin kay Amigo na patayin na si Takamiya pero nakatingin lang ito sa ginagawa ng Professor. Samantala, hindi maintindihan ni Teppei ang tinutukoy ni Fu na kopiraso ng araw na meron umano siya. Sinabi ni Fu kay Hokuto na ito na ang magpaliwanag ng tungkol doon. Ayon kay Hokuto, tulad ng planetang Earth na siyang natatangi sa pagkakaroon ng panloob na enerhiya, nagliliwanag ito dahil sa araw.
Masasabi ni Hokuto na ang Earth ay isa sa mga anak ng araw, at kahit saang lugar ng mundo, sa loob ng kahit anong nilalang at maging ng tao. Ngunit pili lang ang taong may kapiraso ng araw at hindi malalaman ng isang tao na meron siya nyon. Isa sa 200 tao lang ang nakakaalam na nagliliwanag sila, at ang mga iyon ang pinili ng araw. Naniniwala rin si Hokuto na ang makasaysayang bayani ay isa sa mga iyon. Hindi makapaniwala si Myslim na isa si Teppei sa mga iyon, ngunit para kay Po ay hindi magiging isang dakilang makasaysayang bayani si Teppei. Gayunpaman, hindi nila maipagkakailang isa pa rin si Teppei sa mga iyon. Doon naalala ni Teppei ang itinuro sa kanya noon ni Takamiya kung paano pagliwanagin ang sarili. Ginawa niya noon ang lahat ng kanyang makakaya pero hindi niya akalaing may kapiraso siya ng araw sa loob ng katawan niya. Inis na inis si Myslim kaya inatake nito si Teppei ng sunod-sunod hanggang sa igapos niya ang dalawa at sinabing kahit may kapiraso ito ng araw ay papatayin niya pa rin si Teppei. Nang tutulungan sana ni Po si Teppei ay pinigilan ito ni Ron. Hindi maimulat ang mga mata at wala nang makita si Teppei kaya ginamit niya ang kanyang tenga upang malaman kung saang direksyon umatake ang kalaban at nagawa niya iyong mahuli. Hindi pa rin siya tinitigilan ni Myslim hanggang sa sugatan nito ang sarili gamit ang Cyber Whip. Dahil doon ay nagbago ang kulay ng mga ahas at kusang gumaling ang sugat ni Myslim bagay na ikinagulat ni Fu. Dahil hindi nakakakita ay ipinaliwanag ni X kay Teppei ang nangyari nang biglang dumating si Juggler at sinabi kung paano naging ganoon kalakas si Myslim kumpara sa ibang Evil Knights. Dahil sa sinabi ni Juggler ay napilitan si Myslim na ipakita ang pinakamahusay nitong pakikipaglaban. Sinabi ni Ron kay Po na huwag makikialam sa laban ng dalawa pero sinabi nito na masyadong nag-aalala si Ron gayong nagkakaisa na sina Teppei at X nang higit pa sa inaakala ni Ron. Mas nagkakaisa pa umano ang dalawa kesa kina Karen at X noon. Dahil sa paghahanap ni Karen sa pinagpatakan ng Bowl ang Apoy noong 1999 sa maliit na isla ng Comway ay muntikan pa itong mahulog pagkat nais kasi niyang patunayan na tama ang teorya niya. Hindi makapaniwala si Ron sa sinabi ni Fu, ngunit gayunpaman ay nais pa rin itong patayin ni Myslim. Doon sinabi ni X kay Teppei na idamay ang kamalayan nito sa kanya at siya na ang magsisilbing mata ni Teppei. Nagliwanag ang mga pakpak ni X bagay na ikinagulat ng lahat at maging si Jitem ay hindi mabasa ang fighting status ni X dahil ngayon lang iyon nangyari. Nagsimulang umatake si Myslim gamit ang Hyper Whip pero wala iyong nagawa sa Shining Wings ni X at Shining Knuckle ni Teppei. Hindi akalain ng tatlo na magiging ganon ang pagkakaisa ni na Teppei at X at sinabing ang dalawa ang liwanag ng pag-asa na siyang makapagpapadalisay sa kadiliman sa mundo. Muling nagsalita si Myslim at sinabi kay Teppei na patayin na siya nito bago umalis dahil kahit may Hydress talent siya ay pwede pa rin siyang mamatay kung dudurugin ni Teppei ang ulo niya. Pero sinabi ni Teppei na hindi pagpatay sa mga tao ang layunin niya kundi ang mailigtas ang kapatid niya na kasalukuyang bihag sa tore. Doon sinabi ni Juggler na siya ang tatapos kay Myslim dahil ayaw ni Misha ng talunan. Kahit gulat na gulat sa nangyari ay umalis na si Teppei para magpatuloy pero pinigilan siya ni Fo at sinabing hindi na lang pagliligtas sa kapatid niya ang misyon niya ngayon. Kundi pati na rin ang tungkol sa halimaw na si Raphael na kayang sakupin ang lahat. Nagsimula ng maghasik ng lagim si Raphael kaya para kay Eremes ay iyon na ang katapusan ng mundo. Walang sino man ang makagawa ng pinsala kay Raphael kaya takot na takot ang mga tao habang patuloy pa rin sa kanyang ginagawa si Takamiya. Samantala, nais pa ring pagbayarin ni Ron ang mga taksil umano sa imperyo kaya sinabi nitong makakapunta lang ang tatlo sa area kapag natalo siya ng mga ito. Dahil doon ay sinabi ni Teppei na kung pipigilan siya ni Ron ay tatalunan nga niya ito bago niya harapin ang iba pang Evil Knights. Inalam muna ni Teppei kung anong klaseng beat si Raphael kaya ipinaliwanag iyon ni Hokuto. Nagulat sina X sa kanilang nalaman tungkol kay Raphael at naisip ni Teppei na nasa delikadong lugar ang kapatid niya. Ngunit dahil si Teppei ang napili ng araw, hindi na lang pagliligtas sa kapatid ang misyon nito, kundi pati na rin ang sirain si Raphael. Pero kahit nakita mismo ng mga mata ni Ron kung paano tinalo ni Teppei si Myslim ay hindi pa rin iyon maniwala na mas malakas sa kanila si Teppei. Sa kabila ng panganib na hatid ni Raphael, nakukuha pa rin ni Ron na makipagpagalingan kay Teppei at utos pa rin ng Emperor ang iniisip nito, kaya para kay Teppei ay hindi malabo na mapatay din ni Raphael si Ron. Dahil mukhang tapat talaga si Ron sa kanyang sinumpaan sa imperyo, tinanong ito ni Fu kung anong mabuti sa pagiging tapat sa mga walang katarungan. Dahil magkaiba ang prinsipyo at paniniwala, sina Ron at Fu ang nagharap sa isang laban. Maya-maya pa ay pumagitna si Hokuto at sinabing hindi siya mahilig makipag-away pero napagdesisyonan niyang sumapi kina Fo at Teppei hanggang sa huli. Pagbibigay galang na rin umano ito sa kalooban ni Karen bilang siyang nakadiskubre kay Teppei at ang patuloy nitong paglaban mag-isa sa Comway Island para matalo si Raphael.
Nagulat si Teppei nang malaman na lumalaban din si Karen at tinanong kung anong ibig sabihin ni Hokuto. Habang patuloy ang pagwawala ni Raphael ay naisip ni Eramis na bukod kay Takamiya ay maaari rin silang matulungan ni Karen dahil sigurado siyang may alam iyon tungkol kay Raphael. Wala man siyang magawa para sirain si Raphael ay maaari naman siyang kumuha ng impormasyon mula kay Karen upang mailigtas ang area. 5 taon na ang nakalipas nang questionin siya ni Karen kung bakit hinayaang makapasok ang mga bata sa dome gayong napakadelikado ni Raphael dahil sa pag-absorb niyon sa lahat ng bagay. Sinabi niya noon kay Karen na bilang tagapagrepresenta ng silangan, hindi nito dapat husgahan ang imperyo ng ganun na lang, at saka ipinag-utos ni Eramis na palabasan na sa dome ang mga bata. Kasama noon sina Karen at ang kaibigan nitong si Lena sa mga batang pinapasok sa dome. Si Karen ay nakababatang kapatid ni Karen, at sa lahat ng batang pumasok sa dome ay si Karen lang ang natira dahil nagkaroon ng problema at kinain ni Raphael ang lahat ng mga bata. Agad na dumating si Karen upang iligtas ang kapatid niya mula kay Raphael. Sumunod din sa kanila si Eramis na siyang nagsara ng harang matapos makalabas ang magkapatid. Ngunit laking gulat ni Karen nang biglang hindi na siya makilala ng kapatid niya. Ayon sa doktor na si Hokuto ay nagkaroon ito ng amnesia dahil sa sobrang takot. Dahil sa nangyari ay ibinigay muna si Karen sa pangangalaga ni Fo dahil sa kasong iyon ay mas kailangan umano ng bata ng tulong ng pari kesa sa doktor. Para kay Karen, kung hindi niya nakilala si Teppei ay matagal na siguro siyang sumuko dahil sa mga nangyari sa kanya noon. Ang liwanag ni Teppei ang nagbigay ng pag-asa sa kanya, at ang puno at lugar na kinalakihan nina Teppei at Takamiya, ang Comway Island, ang hinahanap niyang lugar para sa liwanag ng pag-asa na matalo si Raphael. Samantala, patuloy na hinarap ni Ron sina Teppei hanggang sa gamitin ng mga ito ang kanilang tunay na lakas. Mas lumala na ang pinsalang dulot ni Raphael sa imperyo kaya sinabi ni Eramis na kung iyon na ang katapusan ng area ay panunuurin niya na lang yun hanggang sa matapos. Maya-maya pa ay nakuha na ni Takamiya ang sagot, at iyon ay ang liwanag. Ang datos na iyon ay tulad ng naiwan niya sa Comway Island kaya alam niya na ngayon ang kahinaan ni Raphael. Sa huli ay na-realize ni Ron na tama sina Fo, Hokuto at Karen at sinabing nais niyang makita kung si Teppei nga ang liwanag ng pag-asa. Ngayon ay muling nagkaisa ang 4 na kabalyero upang harapin ang 7 Evil Knights. Naniniwala sila na kung si Teppei nga ang may kapiraso ng araw ay magagawa nitong lampasan ang kasalukuyan nitong antas gamit ang Neo Battle Gear.